Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ng dating senador tungkol po dito sa pamilya Duterte. At ganun din po may isang pugante dyan na patuloy pa ring sinisisi ang Pangulong Marcos sa hiwalayang Marcos Duterte. O biruin nyo, pugante na nakakapagsalita pa no? Na si Pangulong Marcos daw po ang unang nang iwan. O, ganon? O, naniniwala ba kayo? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo and shout out sa lahat ng ating OFWs, mga men and women in uniform, sa ating frontliners at mga guro. At shout out to everybody, hindi ko na kayo maisa-isa. So para po punta na tayo sa ating usapin ngayon, dalawang article lang po galing po sa balita ng politiko. Unahin natin ang former senator na nagsabing ang Duterte power is crumbling down. So, kumbaga, unti-unti na silang bumabagsak because probably of their own doing. No? At gawa na rin nung kanilang mga walang hiyang mga followers, mga vloggers, influencer na mga fake news maker. O, ayan po, dahil din sa mga yon, kaya siguro patuloy na babagsak itong mga Duterte. Ang tinutukoy po natin mga kababayan, yan po sa politiko. Once all-powerful Duterte crime family is now crumbling. Sabi po ni former Senator Antonio Trillanes. Ito talagang kaaway ng Duterte itong si Trillanes. Di ba? Kung ano-anong pinagsasabi nila noong kay Trillanes, lalo na si Digong, na very personal na po ang laban. No? Ito po sabi dito, former Senator Antonio Trillanes' report took aim at the Duterte family, saying the once all-powerful clan is falling apart as the House digs deeper into drug war killings. Opo yun, kasi naglalabasan na po ang mga bulate sa lalagyan. No, yung Pandora's box ang nilalabas na ay mga bulate. No? In his latest Facebook post, Trillanes attributed the downfall of the Duterte families to God's plan, telling the public to wait and see how it unfolds. Kumbaga, ibig sabihin dito, napakadaling sabihin, karma is a bitch. Di ba, former Senator Antonio Trillanes na ngayon ay lalaban ng pagka-mayor ng Caloocan City. So, yan lang po yun, no? Mga kababayan, napakadaling i-explain nito. Karma is a bitch. What comes around, goes around. Di po ba? Tama, mali. Ay, nako, ewan ko, mga kababayan. Ito pa sabi ni Trillanes. In a shocking testimony before the House Quadcom Committee, retired Police Colonel Royina Garma revealed that Duterte, ito alam nyo na istorya nito, si Garma, offered cash rewards for cops who killed drug suspect in his drug war following the Davao model. The payouts for the drug war killings already range from 20,000 to 1 million pesos. Quote, sabi ni Trillanes, if you have the patience to wait, eventually you'd see how God's plan unfolds. The once all-powerful Duterte crime family is now crumbling right before our eyes. Congrats to the Quadcom, sabi po ni Trillanes. As more details of the controversial drug war are uncovered by the House panel, Trillanes, a vocal critic of Duterte and his blood war on drugs, said there is still work to be done to complete the job. Still, there is much to do. We should keep our focus and finish the job. Kumbaga, keep on pushing. We keep on moving forward. No backing down. Parang ganun po yan.
Sulong, sulong, walang uurong. Ganun po yan. Kasi ito po, dadami pa po mga kababayan. No, mamaya ipapakita natin, idadagdag natin dito ang isang article, no, kung makikita natin na galing sa politiko din mga kababayan, no? Sabi pa dito, Garma, a former PCSO chief, earlier claimed that Duterte contacted her to replicate the Davao model. Ayan po yan, yung I think na nakuha nyo na to no? Nabasa nyo na mga kababayan. Hanapin lang natin yung gusto kong i-attach dito na related article. Dito rin po sa politiko. No? Kasi meron pong isang mambabatas dito na nagsabing more to uncover. Ito po, sa politiko rin. No, kaya di ba yung sabi ni Trillanes, still, there is much to do. We should keep our focus and finish the job. Ano naman ang sabi ni Abante dito? Much more to uncover. Abante urged Garma to reveal all about EJK. So, ayan yung tinutukoy ni Trillanes kung i-relate natin. We keep moving forward, keep on pushing until our enemy is down to their knees. Yan po yan. Marami pa, sabi ni Abante. Kaya ini-encourage niya si Garma na i-reveal mo na lahat para kung sino pa yung kasama ni Digong. Hindi lang si Bato, hindi lang si Go, hindi lang si Leonardo. Sino pa ang mga role players nung panahon na namamayagpag si Digong. Di po ba? Eto, House of Representative Quad Committee Co-Chairperson and Manila Representative Benvenido Abante urged former PCSO manager Royina Garma to reveal all she knows about EJ case and identify those who ordered the killings, who carry out the orders, and who are all those involved. Kumbaga, lahat ng involved, ikanta mo na. Kumanta ka na ng Sing Hallelujah to Abante. Di ba? Retired Colonel Garma's explosive testimony last Friday linking former President Duterte and his close aide, Senator Lawrence Bongo, the greatest canine, to extrajudicial killings during the previous administration could be just the tip of the iceberg. Nako. This is just the beginning of a deeper inquiry into a more alarming issue, the alleged participation of higher officials in extrajudicial killings. There is much more to uncover, and we are committed to getting to the bottom of these serious allegations. Abante vowed that the Quadcom will not stop until the facts are laid bare because this is about accountability, from the lowest office to the highest office. As she has declared, the truth will set her free. Correct. We welcome such a declaration, and we hope she will begin to tell the whole truth and nothing but the truth. She should not cover up the sins of her former superiors, the former president included. Ang tanong dito, dapat umaten na sila, no? Umaten si Bongo, umaten si Bato, at si Duterte mismo. Di po ba? Tama, mali. So, ang dami pong dapat pa nating malaman, lalo na yung pagpatay kay PCSO Secretary, General o retired General Wesley Barayuga, no? Talagang napaka-rumal-dumal na krimen ang ginawa nitong mga kababayan, hindi katanggap-tanggap, mga salaula. So, dito tama lang po itong Quadcom. Dapat managot talaga ang dapat managot. At the same time, sabi nga nila nung iba, dapat i-forward na yan sa ICC. Kasi kung maalala nyo, si Nery Colmenares, nire-request niya po sa Pangulo na i-forward itong mga resulta ng investigasyon, even though it's partial, no, about EJ case ni Digong sa drug war niya sa ICC para, kumbaga, parallel na pero ang sabi po ni Solgen General, no, Menandro Guevara, na dapat government agencies muna, particularly the DOJ o anumang attached agency sa DOJ ang mag-imbestiga. Pero kung ako rin tatanungin, no, parallel investigation with respect to our courts, no? Maganda po naman 'yan, no? Pero dapat mabigyan po ng tamang hustisya ang mga pamilya ng biktima at mga biktima, no? Kaya dapat dito si Bato, si Bongo nagpahayag na wala siyang kinalaman, di daw siya nakikialam. Sinong maniniwala sa iyo, Bongo?
kundi ikaw at ikaw lamang. Kay Bato, galit na galit, wala. Yang galit mo Bato, punta mo sa korte, no? Maghanda ka. Si Bato po ay mukhang ididimanda ni Dilima. Kaya marami pong legal battle itong si Bato. Pati si Bongo, dapat ito, tadtarin na rin ito ng kaso eh. No? Sana, buhay pa yung dati niyong presidente, no? Sana maisampa na tong mga kaso na to para naman, no, maharap niya ang mga kasong isasampa sa kanya. Okay? So yan po, no, sabi na lang, much more. O mag-antay tayo kailan ng next Quadcom hearing kasi for the meantime, naka-recess po sila. Wala po nangyayaring balitaktakan ng mga batas dyan, no, hearings, pero sabi po ng House, maghihiring kami even though naka-recess kami. O nangyari nga po yung 8 Quadcom o 8 hearings sa Quadcom. Okay? So mag-antay lang po tayo, napaka-exciting pa to. No, hindi pa tayo nakakarating sa exciting part. Ang exciting part nito, mapatawag yung 3 itlog. Okay? Now, labas naman tayo dyan. Punta naman tayo dito kay Pangulong Marcos Jr. Kasi po, merong pong isang pugante dyan na vlog ng vlog, hindi po makita, mahanap ng kapulisan. No? Akala ko ba magagaling ang tracker team ng CIDG? Ano nangyari? Siyempre, malay nyo, may gumagalaw na kwarta, may nagtitip kay puganteng Harry Roque. Kasi meron na naman po siyang sinabi, mga kababayan. No? Sa politiko rin po, ang sabi niya, Roque, blast Marcos for gaslighting. Sara Duterte, ikaw ang unang nang iwan. Abay, sinisi pa ang Pangulo. Si Pangulo daw po ang unang nang iwan. Naniniwala ba kayo, Roque? Di ba? Gaslighting. Ano ang ibig sabihin yan? Pag sinabi nyo, what is gaslighting daw? Ginagaslight ninyo. Kumbaga, ikaw ay nang-i-stop? Dago, di ba? Ikaw ang yung emotional abuse? Ano ba yan? Ano bang ibig sabihin ng someone is gaslighting? Di ba? Grabe naman ito. Gaslighting is the action of repeatedly and open-brazenly lying to someone to manipulate. Really? Si Pangulong Marcos pa ang nagsinungaling? Si Pangulong Marcos pa ang nag-manipulate? Come on, Roque. Don't do that. No? Kayo ang unang nang iwan. Kayo ang nagsinungaling. Kayo ang nagmamanipulate. Ang Pangulo nagtatrabaho lang para sa sambayan ng Pilipino. No? Sisihin ninyo ang sarili nyo. Kayo ang sumira sa inyong amo. Former presidential spokesperson Harry Roque has called out President Marcos, saying he was the first to ditch his supposed ally, Vice President Sara Duterte. Wait a second. Patunayan ninyo. Sino nang iwan? Sinong unang bumigay? Iniwan ba ng Pangulo? May sinabi ba ang Pangulo nung kinakastigo ng pamilya ni Sara Pusit ang Pangulong Marcos doon sa kanilang prayer rally sa Davao City? Yung unang maisog rally? Nagsalita ba? Iniwan ba ng Pangulo ang kanyang Vice Presidente nung panahon na yun sila ay alay nung itong mga maisog na kung saan nagsasalita yung mga si Rodriguez, si Chong, ikaw Roque, si Angeles, nagsalita ba ang Pangulo? Nagsalita ba ang Pangulo nung pumunta si Pusit doon sa rally ng KOJC sa Liwasang Bonifacio? Tapos, ano yon? Ang sisi na kay Pangulo? Sabi ko na nga ba, kasalanan lahat ng Pangulong Marcos ito eh. Di ba? Uy, Roque, isip-isip. Huwag mong ibaling ang sisi sa Pangulong Marcos. Ang Sara Pusit mo ang unang nang iwan. Unang-una, bakit hindi niya makastigo ang pamilya niya nung binabalahura ang presidente? Adik, bangag. Nasaan siya? Nasaan ang depensa niya kung totoong kaibigan siya ng Pangulo? Hindi naman pala. Doon na lang eh. Nung sinabi niyang hindi kami magkaibigan ng Pangulo, ano gusto mo? Ang Pangulo nga dinipensahan pa siya. We don't want her impeached. Anong dahilan para ma-impeach siya? Dinipensahan ng Pangulo ang pamilya sa ICC.
Walang jurisdiction ng ICC even though the Supreme Court said, yes, ICC has a jurisdiction during the years we are a member of. Tapos sisisihin nyo ang Pangulo? Come on, gaslighting, manipulative ang Pangulo, liar ka, baka kayo yun. Di ba? Kayo yung nagsimula ng paninira sa Pangulo. Gusto nyong pabagsakin. Tapos ngayon, you have the audacity, you have the gall to say, ang Pangulo ang unang nag-ditch? Come on, F you. Di ba? Ang sabi pa ni Roque, according to Roque, real friends are supposed to stick it out through thick and thin, not bail when things get messy. Hey, Roque, gago. Sabi ng amo mong si Sara Pusit, hindi sila magkaibigan. So what? Ano ang sabi ng Pangulo nung na-interview sa Salao? He was deceived. Maybe I was deceived. I thought we were friends. Pero hindi pala. Kasi bakit? Inunahan siya ni Duterte. Gago. Gago ka, Roque. Real friends? Sabi nga nung amo mong Pusit, hindi sila magkaibigan eh. Niloko niya lang ang presidente. Siya ang nag-gaslighting. Siya ang unang nang iwan. Ang sabi nga ng presidente, akala ko ba magkaibigan kami? Bakit siya nag-unang sabi niya, hindi ko naman kaibigan ng presidente. We're not friends. Di ba, mga kababayan? Sinabi mismo ni Pusit yan. Huwag mong sabihin si Pangulong Marcos ang nagsabing we're not friends. Di ba? Hanapin natin. Di ba, hindi ko po kaibigan si BBM, si Amy Marcos. Pero si BBM, hindi. Sabi niya, we are not friends. Di ba? Nangangarap ka ba, Roque? Ano ka? Ano ba yun? Tawag doon, naglalakad ka ng tulog. Tama ba? I-correct na lang ako. Ayan, sa GMA News, Marcos on BP Sara remarked they were not friends. Maybe I was deceived. Sinong nauna nagsabing hindi kami magkaibigan? Sino? Roque. Tapos dito sasabihin mo na magkaibigan sila? Friends? Real friends are supposed to stick out through thick and thin? Nauna nagsabi ang amo mo na hindi sila magkaibigan eh. Kaya ikaw, Roque, sinungaling ka. Ikaw ang gaslighting sa kasi Pusit. Ito pa sabi niya, ang pagkakaibigan ay nagbibigayan, nagdadamayan, at nagkakaunawaan. Ang kaibigan, lalo na ang tunay na kaibigan, ay makakadama ko ang kaibigan ay may dinadamdam. May sakit, masaya o may umaaway dito. Give and take, hindi iniiwan sa ere. Sino nang iwan? Sino nang iwan? Di ba? Roque, huwag kang gago. Sa madaling salita, ikaw, BBM, ang unang nang iwan. Really? Sinungaling, liar. Ano ang sabi ng Pangulo? Anong sabi ng Pangulo, mga kababayan? Marcos on BP Sara remarked they were not friends. Roque, sampalin mo to ng sarili mo ng katotohanan, Sara remarked they were not friends. Anong sabi ng Pangulo? Maybe I was deceived. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Hindi pala sila magkaibigan kasi anong sabi ni Pusit? Hindi kami magkaibigan. Hindi nga kami nagkausap niya, nagkausap lang kami during the campaign. Di ba? So anong pinagsasabi mong, Roque, ang Pangulo ang unang nang iwan na ang pagkakaibigan ay nagbibigayan? Gago ka pala eh. Sabi nga ni Pusit, hindi niya nga kaibigan ng Pangulo, tapos ganito, gago. Diba? Nakakahiya, mga kababayan. Sinungaling si Roque. Si Sara Pusit ang naunang bumigay. Si Sara Pusit ang unang nag-quit. Si Sara Pusit ang nagbigay ng statement, unang-una na hindi sila magkaibigan ni Pangulong Marcos. Sinira niya ang pagkatao ni Pangulong Marcos. Tapos si Pangulong Marcos pa rin ang gaslighting. Si Pangulong Marcos pa rin ang nang-iwan. Ganon, lahat na lang ng sisi, Pangulong Marcos, ganun ba, Roque? Gago ka. Kaya hindi pwedeng damayan, sa akin hindi pwedeng pagbigyan, hindi pwedeng unawain yung taong siya ang unang nag-give up. Siya ang nagsabing hindi kami magkaibigan. Siya ang unang hindi umunawa dahil siya ay isang entitled. Tapos ang sisi kay Pangulong Marcos, come on, that's a bullshit. Maniniwala kayo kay Roque? Puganti nga yan eh. Sinungaling nga yan eh. Walang isang salita si Roque. Bakit? Yung sabi niyang dadalhin niya yung dokumento niyang salin saka yung mga papers para sa kanyang yaman, wala. Sinong sinungaling? Maniniwala ba kayo sa sinungaling? Ano kayo? Di sinungaling din. Di ba? Gago.
Binabaliktad mo ang istorya, Roque. Saan ka nakatira? Nasaan ka? Nasa outer space ka? Hindi mo alam ang latest na balita sa amo mong pusit? Ulitin natin mga kababayan para tumino sa inyong isipan. Si Sara Pusit Duterte ang unang nagsabing hindi kami magkaibigan ni Bongbong Marcos. Nagkausap lang kami during the campaign period. Ang totoo niyang kaibigan ay si Amy Marcos. O bakit naging Pangulong Marcos ang sisi ngayon, nag-gaslighting at nang iwan? Si Pangulong Marcos ang unang nang iwan? Come on. Give me a break. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.